Actually, Okay. may friend ako na may-ari ng troll farm. Kasi Okay. nag-o-offer sila ng services dito kay SRT. Sabi ni Kanino? Raffy Tulfo, sabi ni Sen, hindi ko kailangan yan. Actually, matagal na sila nag-o-offer. Hindi ko kailangan yan dahil unang-una, hindi naman ako tatakbo. Yun ang sinasabi niya. Ngayon, itong naging kaibigan ko yun, yung may-ari ng troll farm na yon. Tinatanong ko kung sino yung kliyente nila. Nung nakaraan, di ba nag-content ako yung tungkol doon nga, ibinigay sa akin yung yung services na kinuha netong mga DDS na hindi sila nakapokus sa vlogger, nakapokus sila sa narrative. Yung paggawa ng mga template na halimbawa, sinabi ni ganito, laban kay ganyan, ginagawa nila yon. Natandaan nyo si Ding Dong Dantes, umalma tungkol doon. Hindi ko sinabi yan. Ginagawa ng mga DDS yun. Ikalawa, nakita ko sa services na inavail nila, meme, tsaka AI, tapos narrative. Na kapag Ano yung una? Ano yung una? Ano yung una? Meme? Meme, mga meme. Meme. Okay, meme. Yes. Tapos tulad nitong, kaya nga na-connect ko yung nangyaring Blue Ribbon Committee nila Marcoleta, kung bakit ipinilit nila yon at nagbabanggit sila ng bagay na wala doon sa affidavit ng Marines. Kasi gusto nilang pick opinion ng trolls. Kasi nag-avail na nga ang mga DDS eh. So yun, narrative ang binubuo nila, hindi sila nakapokus sa vlogger. So nagdadrop lang sila ng mga pwedeng mapulot ng Yes. mga Kahit mga mga fake news, kita mo na lang, di ba? Ito, biyo kayo na isa. Yung kay Iloy Bugris na sinabi na si BBM daw nasa ref. Nasa? Di ba? Nasa ref, nasa freezer na. Sinasabi niya, di ba? Di ba? Sumikat yun. Ngayon, yung same Iloy Bugris din ang nagkakalat ng chismis kay Raffy Tulfo. So, yun, style na ng mga DDS yun. Maglabas ng vlogger na hindi pwedeng kasuhan kasi nasa ibang bansa. Iaano nila yon, ikakalat nila yon. Tapos, ang naapektuhan yon, yung mga DDS na hindi rin nag-iisip. Na kung ano lang yung nabasa, oy, sabi ni ganito, sabi ni ganon. Pero hindi nila alam, fake news yun. Doon nakafocus ang mga DDS ngayon, hindi sa vlogger. Okay. Okay, so let's move on to the next siguro next part nung conversation is that the tattered image of the Senate, 'di ba? Kasi ngayon talagang dapang-dapa yung Senado, the Senate is in shambles, the public trust is very low. The senators are not respected anymore. 'Di ba? Like I said dun sa video monologue ko, it's a far cry from the golden years of Philippine Senate and yung mga our great senators that you can consider, 'di ba? How about you Senator Mark Gamboa? What do you think? 'Di ba kasi Para sa akin ang isang napakalaking factor talaga to begin with na pwede namang kontrolin kaagad is yung premature campaigning, lalo na sa television outside of the election period. October 1, doon kami nag-file ng candidacy noon. So alam na ng tao kung sino yung mga tatakbong senador. From October 1 hanggang first week ng Feb, ilang buwan yun, unlimited yung commercial nung mga ang malalaking gumastos sila Amy Marcos, sila Camille Villar. 'Di ba? Anong laban namin doon? To begin with, wala na kaming budget pang television eh. Tapos uulanin mo ng ilang buwan ng commercials yung before the campaign period, tapos legal 'yon. A big part of it then is greed on the part ng mga television stations eh. Na kung tutusin, dapat ipagbawal 'yun eh. Kasi alam na ng tao na kandidato ka kung maglabas ka ng TV commercial before October. 'Di ba? Hindi ka pa nagpa-file. Fine, 'di ba? Malaya ka naman maglabas ng kung anong gusto. Pero pag nag-file ka na, kandidato ka na, hindi ka dapat nakakapag-TV commercial ng unlimited during that period. So doon pa lang lugi na kaagad yung mga walang budget. Na sana sa election period na lang kami maglalaban, pagandahan na lang kami ng commercial. Pero hindi, dahil nga unlimited budget sila, ang dami nilang naiuwi na ganun. So yun yung isang part I think na ang hirap talaga makapasok diyan sa Senate na yan. Tapos mahina pa yung ating mga parties, yung ating mga system ng mga partido na doon naman dapat umaasa eh. Yung mga magagaling na mga senador na wala namang budget, walang mga dynasty sa probinsya nila, nakaasa sila sa partido, yung partido yung nagpa-fundraising, yung partido yung gumagastos. So ngayon talagang ang nananalo lang either
marami kang pera, merong or artista ka. So either of the two yung nananalo sa atin at yun ang dapat ma-break sana. Yun ang kailangang hanapan ng paraan para at least, for example, yung mga tulad nila Heidi Mendoza, yung mga ganon, di ba? Although she performed well for a newcomer nung nakaraang eleksyon, so dapat mas mabigyan ng airtime, mas mabigyan kumaga opportunity na makita ng tao na hindi nadadrown out nitong mga malalaking budget. Okay, but how about the image of the Senate? Kasi is this did you expect na ganito yung pwedeng kasi kung let's say nanalo ka kasama ka ngayon doon. Actually, ang isang rason kung ba't ako tumakbo, ang ganda ng bagong office building. Pag Yung dumadaan gagawin, ako sa may Sa sa BGC. may Magallanes, sa may Chino Wala, Roces hindi naman Extension. Oo, yung malapit sa BGC. Doon pa lang, actually, yung sa image of the Senate, parati namang may issue eh. Doon na lang, sa Senate building na lang ngayon. Yung unang campaign, nasa likod ko yun eh. Yung unang campaign video ko na ginawa. Pero, definitely, sobrang baba yung ngayon. Pero, normal naman na sa panahon ngayon, iba na kasi. There would always be kumbaga, tama yung sinabi ni Clive eh. Yung mga tulad nila Duterte, yung mga tulad ni Cayetano, they thrive on controversy. They thrive on crisis. So merong incentive para mag-crisis eh. So maybe that is the new normal eh. Na nagkakaroon ng crisis para kasi doon gumagana yung mga populist mga populist na rhetoric or propaganda nila. Okay. So, kasi some people, I've seen some influencers, some voices in social media even calling for the abolishment of the Senate. Ano masasabi mo doon, attorney? Mga ganong klase. Kasi some people are really fed up or I don't know, for whatever reason they said that or something close to that. For me, so radical naman nung abolishment of Senate. Because you have to understand that in order to abolish Senate, kailangan po nating baguhin ang entire Constitution. Because the Constitution is a body, Senate is a constitutional body created by the 1987 Philippine Constitution. And even before may Senate na. But gusto talaga nilang i-abolish ang Senate because of corruption. Dapat silang mag-push for charter change. Pero the problem here is if mag-charter change tayo and you're still going to elect and you're still going to appoint the same people, useless din yung papapalit ng type of government. I think the problem here is educating ito na naman tayo sa let me educate. I know may negative connotation talaga sa public, pero I don't have any other word to describe it, but to educate really the people on how to vote wisely, on how to vote for the people, on what the criterias are for in choosing the perfect, or not perfect, pero in choosing the candidate that will really be for the welfare of the people. I mean, we can't really dictate. Hindi pwede natin i-dictate kung sino iboboto dapat ng mga tao, but we can provide criteria. I think yun yung nagiging problema kasi sa class ABC, pwede mo silang sabihan na ito yung mga qualifications ng candidate na to. Pero sa class DE kasi, pag sinabihan mo sila, especially if you're someone na viewed as elitist or edukado or hindi nila kabaro or hindi ka kasama din sa DE, if sasabihan mo sila na ito dapat yung iboto nyo ito dapat yung mga criteria, they would take offense on that. That is based on our conversations with the class DE. Sometimes they would take offense on that because nga feeling nila minamaliit mo yung capacity nila to decide on their own, di ba? So I think that's Pwede mabilis lang Sige. attorney. Hindi, tama naman si attorney, pero sa akin medyo iba lang yung view ko ng konti. For me dun sa mga D&E, marami sa kanila alam naman na mali yung magbenta ng boto eh. Marami sa kanila alam naman na kurakot yung congressman namin, kurakot yung I think aside from voter education, yung justice system natin eh. Yung tuwing election, ilan ang nakukulong pagdating sa vote buying. Parang halos wala eh. Halos walang nahuhuli, pero pumunta ka kahit saang barangay. Parang lantaran sila, may nakuha ka na ba kay ganito? May nakuha ka na ba kay ganon? Parang normal siya na parte ng kultura hanggat walang naaaresto, hanggat walang nakukulong pagdating sa mga vote buying na yan. I think yung kultura, that's one part of the corruption culture that we need to change eh. Kasi if you're going up against powerful dynasty or powerful mayor doon sa bayan nyo, tapos gumawa sila ng illegal, you cannot count on the justice system para
para i-correct sila or para ikaw pa nga yung mapapasama eh. Ikaw pa yung patay ka pa. Oo, ikaw pa yung malalagay sa alanganin. So I think along with voter education, siguro maisama din yung stronger na justice system para mapanagot yung mga namimili ng boto, yung mga gumagawa ng mga election offense. Election reform talaga. Sino And a stronger magpapanagot? justice system. Sino magpapanagot? Comicsman Crossfire is a fully independent production that champions free speech through real conversations, principled debates, and unfiltered exchange of ideas from the best people we can find. You can support this program by joining our YouTube membership, which gives you access to the unedited live streams of the episodes, or by sending direct donations through this QR code. Salamat at mabuhay kayong lahat. Basically, Yung mga may mga batas naman eh. Mga police, mga Walang magpapatupad yan kasi yung mismong nanalong kandidato, namili rin. nanalo eh. So bakit niya ipapatupad yan? Tandaan natin ako based lang ito sa akin, hindi ko sinasabing maniwala kayo sa sasabihin ko. Para sa akin, ang Pilipinas, hindi ko nakikita na aangat. Pababa ang Pilipinas. Bakit ko sinasabing pababa ang Pilipinas? Kahit magaling ang presidenteng ilagay mo dyan, mababagal lang ang pagbagsak ng Pilipinas pag magaling ang presidente. Pero, ang mga presidente na ilalagay mo dyan, 6 years, hindi mo kayang ayusin ang Pilipinas sa loob ng 6 na taon. At magaling yung isang tao na ilagay mong presidente, yung papalit, corrupt. 6 years, hindi kaya. Kaya sa ngayon, based lang sa nakikita ko, parang ang Pilipinas palubog. Nakadepende na lang kung bubulusok pa ilalim o dahan-dahan bababa based sa magiging presidente natin. Para sa akin, a strong country needs a strong, tawag doon, yung mga mamayan, yung mga magaling bumoto. And, Wala nang ganun. well, hindi kasi, ang mga tao kasi, ibang-iba yung, kasi ngayon, nasa probinsya ako, yung ibang-iba yung kultura dito eh. Hindi siya very localized talaga. And yung mga minsan na sinasabi nating hindi maganda, like yung mga padrino, minsan ganun talaga yung buhay sa probinsya. Diba, Yes. ganun talaga. Corruption nasa probinsya. Vote buying nasa probinsya. Pero minsan kasi nasa puso rin ng tao na tumitingin dun sa politiko. Hindi ko sinasabing, hindi ko pa alam kung anong solution dito pero I'm just being I'm just saying my observation. 'Di ba? Kasi ganun talaga. Maybe yung mga ginagawa nating solution discounts those kinds of we can say hindi ko alam kung tradition yon or tendency ng mga local mindset. And I think yung mga policies need to adapt with that. Kasi like katulad nung yung mga sinasabi nila na anti-dynasty bill, parang malabo yun eh. Kasi yung the way it's written, I tried reading some of them, parang hindi uubra sa it's so alien to how regular Filipinos, especially in the province, operate. Ako mabilis lang I think Professor Cleve na pag-uusapan din namin to ni Richard Haydarian eh. Parang ang idea dito, yung Pilipino, yung economy natin lumalaki naman every year kahit sino yung pangulo eh. Gumaganda yung economy, gumaganda. Parang idea, chicken and egg eh. Kapag yumaman enough yung bansa natin, yung electorate mas magiging demanding din eh kapag mas nagkapera sila, pag mas Ngayon kasi, kapit sila sa patalim, nagpapabenta sila ng boto nila. Pero pag once medyo gumanda ng konti yung buhay nila, o umangat ng konti, gumanda yung ekonomiya, they would demand for better government na din eh. Kasi mas naiintindihan, di na sila ganun kakapit patalim. Sa'yo ko ba narinig Professor Cleve, na yung parang connection nung economy, tapos dun sa voting public? Yes. Can you please share? Well, yeah, parang may parang if you look sa history ng mga iba't ibang societies across the world na kapag na-reach ng mga society yung certain level ng yaman, lalo na kung shared naman sa mga mamamayan, usually nakaka-develop yun ng mas better na civic attitudes, yung parang medyo mas pro-democracy attitudes, pro-good governance na attitudes. Pero I think ang
my response to our conversation so far is that una, I think very important na when we're talking about this, syempre tingnan natin ano yung mga alam natin batay sa evidence, no. Alam natin na bagamat majority ng ating mga kababayan ay low income, alam natin na yung support halimbawa sa mga Duterte, no, ay hindi lamang nasa concentrated sa low income population, no. In fact, sa latest na survey ng Pulse Asia at saka ng Okta, pag tinignan mo yung di ba may mga survey ngayon yung 1-to-1, yung Sara versus Tulfo, Sara versus Lenny. In fact, mas malaki yung margin sa Class ABC ni Sara Duterte in these different scenarios. So gusto kong parang i-point out na yes, of course, merong problem yung ating mga kababayan na dahil sa hirap ng buhay, kailangan ibenta yung boto. Pero I don't think reducible yung problem natin doon. Kasi nga, meron pa ding mga may kaya naman. Pero bakit ganun yung kanilang pagboto? Noong 2016 din, sa SWS naman na exit poll, ay the more educated you are and the higher your income is, the likelier na bumoto ka din kay Duterte bilang Pangulo. No? In fact, may desire nga na kaya gusto nila si Digong na magpresidente noon ay dahil gusto nila ng kaayusan na nakita nila sa ibang bansa, gusto nila walang mga adik dito, gusto nila walang krimen na nakita din nila sa ibang bansa, di ba? Parang ganyan yung kanilang naratibo. So yun, so parang kinukomplika ko lang na baka yun nga na parang na hindi naman yun lang yung ating problema. And then second din na yung yung sa pagbebenta ng boto, no, and this is both sa mga pagka tinignan mo yung mismong mga sumasama sa mga politiko, no, halimbawa nag-interview ka ng mga political operators, no, and also empirically pag tinignan mo, hindi naman posible na majority ng boto sa isang lugar ay bibilin mo, di ba? Parang pag may 100,000 voters, you will not buy the votes of 100,000 voters, no? In fact, ang binibili mo lang boto ay usually kakaunti yung binibili mong boto sa kabuoang number ng mga registered voters. Like if there are 110 million Filipinos, di mo naman kayang bilhin yung boto ng 110 million Filipinos, di ba? So, yung vote buying actually is a driver for a very specific segment of our population. Hindi siya lahat. Hindi siya yung parang determinant ng eleksyon, no? At may role siya, kahit sa local elections, may role siya, pero hindi siya yung end all and be all ng eleksyon. Kaya nga kung makikita nyo, paminsan-minsan, yung mga kandidatong may makinarya, magugulat tayo at magkakagulatan na sila yung matatalo. Diba? Kung bakit din panapanahon. Dapat kung binibenta ng mga tao yung boto nila at yun lang yung batayan ng pagboto, yung Malacanang candidate, dapat panalo yan lagi sa lahat ng eleksyon. Kasi ang resources laging tilt towards the advantage yan ng Malacanang. Mula barangay hanggang probinsya, merong kayang ipamigay yung administrasyon. Pero hindi, no? And in fact, nung unang may mga tumatakbo, di ba, na may kakulangan sa resources na nakakalusot pa din sa election. So I think na yes, may mga problema yung ating election system, pero I think isa sa mga natututunan natin sa buong kasaysayan ng ating demokrasya din ay hindi naman na walang pag-asa. May mga pagsubok at may mga sumusubok na nagtatagumpay dahil din nakukumbinsin natin yung mga kababayan natin na pwede silang tumaya sa ibang klase ng politika. And in fact, yun yung mahalagang paalala din sa atin na baka mamaya niro-romanticize din natin yung Senate of the past, no? Matagal nang may problema yung Senado natin. Yes. Maraming trapo at walang mga kakayahan maglingkod sa bayan pero na-elect dyan sa Senado. Kaya mahirap din ibenta sa ating mga kababayan na uy, dapat sineseryoso nyo yung boto nyo. Matagal naman ng medyo maraming clowns dyan at circus yung Senado natin, di ba? So kung ganun lang din, bakit ko pa pipilitin na seryosohin yung boto ko? So yeah, parang sabi ni Mark, chicken and egg problem, pero dahil ako ay isang advocate, no, ako yung laging magsusubok. Ako yung hindi mawawalan ng pag-asa na baka ako yung chicken na makakapag-produce ng egg na gusto natin. Oh, okay. So right now, siguro yung last question for this session is ano ang paraan, anong kailangan gawin to kumbaga ibalik yung public trust sa Senate? Will it just self-correct
at one point, maybe after the impeachment, or what do you think? Ikaw muna, Prof. Ulit. Magbabalik. Makita ng mga taong bayan na may pakinabang sila sa buhay nila sa araw-araw. Tingin ko yun yung magiging source ng public legitimacy ng Senate natin, di ba? Parang gusto ng marami namang mga may malawak na kakayahan yung Senado na magsabatas ng mga bagay na matagal nang gusto ng mga kababayan natin, di ba? So I think yung return sa kanilang public trust, public legitimacy, magkakaroon niya may kinalaman yan doon sa kung makakabalik ba sila sa trabaho bilang mga mambabatas. Kaya nga, bagamat may challenge na kailangan pangunahan ni Senator Win Gatchalian yung impeachment trial, yung Blue Ribbon Committee hearing, siya naka-break din sila. Mahalaga dapat ang isa sa mga unang balikan nila ay yung mga ordinary legislative business ng Senado, 'di ba? Dahil yun yung nagiging mas relevant sa pang-araw-araw na buhay. Nakabinbin, pagka sinabi mo na hindi yung nakabinbin na batas na hindi nila naabutan dahil kay yung detain mga ospital dahil full sa bayad mo, 'di ba? Kung kaya mong sabihin sa mga kababayan natin na ang dahilan kung bakit sila makabayad dahil si Alan Peter Cayetano at mga kasamahan niya na hindi nagpapasok sa Senado, baka mas maaari, 'di ba, na mas convincing, no? And I think ganun yung dahil at the end of the day also bumoboto naman yung ating mga kababayan, hindi lang dahil gusto nilang sumuporta sa isang political bloc, hindi dahil sinasamba nila yung mga specific na politician, pero kahit pa sa pinaka-cynical na botante at yung nagbebenta ng boto, I think at the end of the day, may katiting talaga silang wish pa din na sana kung sino man yung ibinoboto nila o ibinoto ng iba, magtrabaho para sa kanila. But right now, we are at the helm of a potentially nasty impeachment trial or nasty na whatever, kasi pwedeng, I don't know, what if they dismiss it right away? I don't know what the fuck are they gonna do. Parang gulatin tayong lahat. But I suppose the biggest for me siguro, kasi right now yun yung pinakamatinding gagawin ng Senado and do you think medyo ibang klase ng beast itong mga Duterte kasi, and it's unlike it doesn't feel the same like noong panahon ni Erap, nung impeachment niya. It just feels very different, 'di ba? And to think VP lang tong si Sara, hindi pa siya presidente, 'di ba? Ganun katindi, parang mas consequential pa nga ata ang dating nitong kay Sara compared to Erap before. And hindi natin alam kung anong klaseng circus ang nag-aabang sa atin, and we don't know how they're gonna conduct, but my best hopes is matuloy yung trial and we get to see all of the evidence and makita natin and hopefully maging honest yung mga tao, yung mga senador, yung mga witness. Hopefully it'll be a fair trial, and yung mga hurdles like before na parang hindi pwedeng buksan yan, yung ebidensya na yan, box, they're gonna block everything, diba? They're gonna do that for sure, diba? And that's just gonna create more damage sa public trust sa Senado. So how about you, Attorney? What do you think is gonna happen? And can the Senate survive this? Ang hirap actually how to restore. I think one simple answer will be to end the political theatrics already. Tapusin na yung politika. I mean, if the reason... Attorney, nag-chachapi ka. Okay. So, ang nasa... sorry. Okay ba? I'll ask Melo muna. You can come down and then come back. Sige. Sorry. Sayang kasi yung sinasabi niya. Ikaw muna, Melo. Actually, kung gusto mong i-restore yung tiwala ng tao sa Senado, hindi ito overnight. Gradual ito. Uumpisahan natin ito sa pag-hire ng senador. Huwag na natin payagan makabalik si Robin Padilla. Anong dulot niyan? Wala, perwisyo lang yan Nakita mo, meron siyang, naging senador siya dahil kay Duterte lang naman di ba? Pag sinunog mo nga siya, amoy Duterte siya.
Yan pa lang na nagpapatunay na si Robin Padilla walang kwentang senador yan, hindi yan para sa bayan, para yan sa mga Duterte. Bukod sa para lang sa Duterte yan, bobo pa yan. Tamang delikado yung kombinasyon na yun. Bobo tapos Duterte ka? Naku po, delikado. Diyos ko Lord. Diba? Kaya dapat itaas natin ang qualification ng kukunin natin na senador. Ikalawa, yung reform sa loob ng Senado. Dapat magkaroon ng reform dyan. Bago naman, huwag yung mga luma, kasi alam naman natin yung mga luma magnanakaw eh. Lahat ng mga nakasuhan, dapat hindi na pwedeng tumakbo. Lalo na yung mga involved sa flood. Yung, hindi ko tinutukoy yung mga galing lang sa chismis tulad nung sa 18 kargador. Kasi nakita nyo paiba-iba eh. Ang pagbabasihan natin yung dokumento, yung mga nakasuhan, at kitang-kita, obvious kasi tanga ka na lang pag hindi mo nakita yung pagnanakaw ng iba eh. So hindi na dapat pwedeng tumakbo yun. Kaya nga sabi ko, napakahirap para ang Pilipinas tumaas. Sa Senado pa lang napakahirap na. Ano pa, kailangan ng intervention ng Supreme Court sa ngayon. Hindi ako tutol ako doon eh. Supreme Court makialam sa Senado, tutol ako ron. Pero ngayon dapat nilang gawin yon kasi ang mga senador ngayon bobo. So kinakailangan natin na mag-intervene ang Supreme Court. Dahil simpleng desisyon hindi nila madesisyonan. Kailangan pa yung ayun lang, mahirap lang Kaya nga ako pinaninindigan ko yung sinabi ko eh. Hindi ko pa nakikita ang Pilipinas na aangat pababa. Kahit magaling ang presidente mo, kung yun nasa ilalim mo, puro Robin Padilla, Bato, Lito Lapid, naku po, Rudy, ano mangyayari sa Pilipinas? Tapos sa asa kayo, natataas ang Pilipinas, aasenso Pilipinas. Yun lang. Okay, let's go back to Attorney Reyes. Okay, sige, sorry. Basically, Yeah, ang sinasabi ko kanina, the only way to do this is to end yung political theatrics. And how do we able to do that? Tapusin na yung impeachment ni VP Sara. Just proceed with it forthwith. Kasi ito naman I think this is the main source of the divide here eh. With the current Senate. Ito yung pinakamalaking source ng divide. And ako nga, I've been wondering, why are we all doing this for one person? Diba? Oo nga eh, di ba? Lahat na to para sa isang tao. Sana kung tinapos na yung impeachment ni VP Sara, makakabalik na sila sa trabaho nila. Because if I'm being honest, hindi talaga sila makakagawa ng meaningful legislations not until they are done with this. Kasi sabi ko dati na pwede namang pwede namang simultaneous, ipatakbo mo yung impeachment ni VP Sara, tapos gumawa kayo ng meaningful legislations. But with our current senators, I don't think that's possible eh. Because ang gusto nila, they want to prioritize one over the other. Kaya nga sinasabi nila, ang naratibo ngayon ng mga DDS, bakit inuuna nyo yung impeachment, ba't hindi nyo pag-usapan yung flood control? Dapat ideally, pwede silang ipagsabay eh. Oo. Our senators right now, hindi talaga kaya because there will always be politics in the mix. No, so yun lang. I think we should end political theatrics. Whether or not this particular Senate can recover, I don't think so. Because we're too deep we're in too deep and sobrang lalim na ng hinukay nila na grave. No, I think this will all change in the 2028 elections. Doon na magkakaroon ng hukom. And makikita din natin whether or not natuto ba yung mga tao sa nangyayari ngayon. Aside from politicking, I also think, personal opinion ko lang naman to, that what we have we elected a bunch of brats. Diba? A bunch of brats. Like si Pia Cayetano, parang, di ba, when she was crying, hindi man sa but you're a senator. Why are you crying about that? You gotta show courage and yung tapang mo na, I'm sure that could be traumatic. May putukan. Ang masama pa niya kung alam niya na magkakaputukan pala. But we don't know that. Kasi, let's face it, for me, Cayetano and the Cayetano siblings are there because of nepotism. So as the Villars, before there were the Binais, di ba? And it was even Jinggoy, di ba? Artista na, nepotism pa. So when you elect these kinds of people, merong certain attitude na out of touch. Personal observation ko lang naman to, no? And yung the slightest na inconvenience, they would crumble and they would resort to pettiness. So, I don't know. Like, yung minention mo kanina, si Heidi Mendoza. I don't think Heidi Mendoza is gonna cry pag may narinig siyang putukan. Diba? So, that's just my point. Basically, the character gets overlooked
because of the machinery, because of the money. Kasi way before the election campaign season, yung buong SLEX, puro pagbumukha ni Camille Villar yung nandun eh. 'Di ba? So makikita mo talaga Camille Villar, kahit hindi mo siya kilala, basta makikita mo na, Camille Villar nandun sa balota. Ito na lang boboto. Nakita ko to eh. Compared to other people na, let's say, hindi nila alam kung ano itsura ni Heidi Mendoza or ni Mark Gamboa, di ba? There's a lot of flaws in I think in all aspects. This Senate is really just inferior siya compared to other Senates, even though they're imperfect as well. Ako bro, yung sa dun sa point nga sa kung saan papunta tong buong awayan na to. Para sa akin